So, hello mga Zay! Welcome to my channel again. This is the part 2 ng aking video. Part 1 is na-upload ko na. So, this is the part 2. So, again, hindi ako nakikita. Ang nakikita lang is, ayan, yung mga Christmas tree at yung mga snow na napakalamig. So, voice over ko lang din. Again, kasi nga, bawal tayong gumamit ng kanta. So, ayan. As you can see, ayan yung part 2. So, patapos na kami niyan sa yan na place. So, ano na lang, konti na lang yan. Tapos, ang kailangan lang namin is matapos yan. Ayan o, konti na lang. So, ayan yung mga mga na putol na. So, maraming, yan yung mga last December na namin na ibenta na. Yung iba hindi na nabenta. So, tinapon lang din. So, malalaki na. This year na to, ayan, lahat yan puputulin na para ibenta. So, kaya nilagyan ng fertilizer para by December maganda yung dahon niya. Mas malago. Kasi ang gusto ng mga mamimili is malago yung mga dahon. O yung mga ang hirap kasi i-explain kasi iba yung salita nila. So, ayaw nila yung manipis lang. Gusto nila yung malago yung dahon para pag nilagyan ng Christmas light, maganda. So, ayan, nakita nyo naman, sobrang kapal ng snow pa din. So, dahan-dahan lang tayo dyan na paglagay ng fertilizer kasi madulas yung snow. Ayan, tsaka sobrang lamig. Tapos, yung snow niyan parang patunaw na din. Kaya, malamig na sobrang basa yung damit namin kasi nga, dahil sa snow. Tapos, ayan, naglagay lang pa rin kami ng fertilizer. Ayan yung part 2 na, ito yung part 2 na video. Kasi nga, yung part 1, ganun din naman, halos pareho lang din naman yung nakikita nyo sa video. Pero, dahil hinati ko kasi sobrang haba yung video niya. So, ayan. Kaya, ginawa ko na lang part 1, part 2 yung video. Tapos, lang yan. Mabilis ang video lang. Kasi nga, wala naman kayong makikita dyan. Kundi, panay, ayan lang. Panay puti lang yan. Kasi nga, malamig. Ayan, snow. Tapos, Christmas tree. Ayan lang yung makikita mo nyo sa part 1 saka part 2. Tapos, ilan kami na nagtatrabaho. Isang lalaki kami, ako, tsaka yung kasama kong babae. So, 3 lang kami. Tapos, sa lawak niyan, kami lang 3 na, nagtatrabaho dyan. Actually, ito is pang lang to pansamantala na dito kami nagtatrabaho. Pero, yung trabaho ko talaga is sa plastic. So, pag summer, ayan, kasi ngayon winter pa dito kaya yan, may snow. Pag summer, sobrang maraming damo. So, ang ginagawa dyan, before December, dapat natabas na yung damo, nakortihan na yung mga Christmas tree. Kasi, ginugupitan din yan, tinitrim din yung mga Christmas tree na yan before ibenta sa December. So, sa summer, mas nakakapagod din kasi nga, sobrang init. Kung gaano kainit sa Pilipinas, ganun din kainit mararamdaman mo pag summer. Kaya, sa akin, malamig kung sa winter na ganyan nagtatrabaho kami dyan sa farm. Pero, hindi ko talaga kaya pag sa summer kasi sobrang init.
kita na naman sa sobrang haba ng line na yan, wala kang, naku, saan kasi silong sa ilalim ng Christmas tree. Naku po, pag summer niyan, sobrang daming damo niyan. So, as in, mas mataas pa yung mga damo sa Christmas tree. Kaya, ano yan, nag-grass cutter din yung mga tauhan ng boss ko pag sa summer. Tapos, kami naman, taga-trim, ginugupitan namin yung Christmas tree. Tapos, ang pagkatapos namin yan, sa talaga kami sa plantation. Sa loob kami ng plantation, nagtatanim kami. Ang tinatanim namin is oak tree. Meron ako mga video niyan sa past videos ko na upload ko na kung saan ako nagtatrabaho, kung yung plastinic yung plantation na doon kami nagtatrabaho. So, ito is, lang to, pansamantala na dito kami kasi nga, hindi kami makapagtanim sa plastinic yung plantation kasi nga, panay, matigas yung lupa. Hindi kami makapagtanim. Siya, frozen. Kaya dito muna kami nagtatrabaho sa naglagay kami ng abono, fertilizer sa Christmas tree. Pero after namin yan matapos, balik na ulit kami sa plastinic. Plastinic kasi tawag nila yung plantation, yung parang bahay na lagayan ng mga basta makita nyo sa mga past videos ko kung saan ako nagtatrabaho. Ayan. Ang tawag nila kasi sa farm is polio. Yun. Ito yung polio, yung farm nila. So, mas gustuhin kong magtatrabaho sa loob ng plantation kaysa sa farm. Talaga sa farm kasi okay lang ngayon kasi malamig. Pero hindi ko talaga kaya ang init. Kung kulang na lang magdala ako ng payong. Kasi ang trabaho namin dito sa farm, pag summer, ayun nga, magti-trim ng Christmas tree, tapos mag-grass cutter. Pero hindi ako nag-grass cutter kasi nga, maliit ako tapos mabigat yung machine na pang-grass cutter. So, ako lang is tagagupit, nag-trim ako ng mga Christmas tree. Ayan, puno ng Christmas tree, tinitrim namin yan. Pero, nakakapagod kasi sobrang haba ng line. Tapos, sobrang init. Tapos, pag summer, naku po, pag summer niyan, mag-ingat-ingat kami kasi nga, merong mga mga bees, mga bubuyog ba na, alam mo na, pag winter, wala sila. Pero pag summer talaga, maraming bubuyog nakatira sa mga ilalim ng ng puno ng Christmas tree. Kaya mahirap din kasi minsan kala mo walang walang nakatira sa ilalim, no, tapos nagugupit-gupit ka nagtitrim ka ng mga Christmas tree. Tapos biglang may gaganon sa'yo, yung kakagat sa'yo ng bubuyog. Kaya sila, yung kasamahan ko, lagi silang nakakagat ng bubuyog kasi alam mo na sila, mga puti sila So, kahit mainit, gusto nila yung mabilad sila. Ako, kahit mainit, balot na balot ako, naka-jacket. Lahat ako nakabalot ako sa sa jacket kasi nga ayaw ko naman yung itim na nga ako, lalo pa akong umitim. Kaya ayan, pag summer mahirap kasi maraming bubuyog dyan nakatira sa ilalim loob ng kahoy na yan ng Christmas tree na yan. Kaya nakakatakot din kasi nga kailangan mong bantayan na makita mo yung bahay ng bubuyog para hindi mo siya magalaw. Kasi pag alam namin yung isang puno na yung Christmas tree na yan, pag alam namin na may bubuyog doon, di na namin yan gagalawin. Ngayon kasi walang bubuyog kasi malamig. So, iwan ko saan sila nagtago. So, wala. Kaya okay lang. Pero pag summer, nako, ang dami bubuyog talaga. Sobrang dami. Tapos, siyempre, ayan, kung makikita nyo, mga snow yan. Pag summer naman, puro damo yan. Kaya, nakakatakot. Malay mo, may ahas dito. Or, minsan nakikita mo, may mga malalaking mouse. Or di kaya malalaking, yung wild rabbit. Yung rabbit talaga siya. Pero kasi dahil,
ano siya kagubatan yan malapit sa kagubatan yung sa forest. So, maraming mga wild, wild animals. Minsan nasa ilalim yung rabbit, nasa ilalim, nagbabahay sila doon. Kaya nga, nakakatuwa din. Minsan magugulat ka na lang kayo, biglang may tumakbo. Ano yun? Yun pala, rabbit. Yun nakakatuwa. So, ayun lang naman. Nakakapagod din kaya yun sa farm ka magtatrabaho. Pero, dito tayo napunta kaya okay lang. Importante, may sakay tayo, no? Kaysa bahay lang tayo, nako. Sa mahal lang bilihin ngayon, hindi pwedeng isa lang ang magtatrabaho. Kailangan dalawa na nga kami nagtatrabaho, kulang pa rin. Diba? Hindi na nga tayo makakapagpadala sa Pilipinas kasi dito pa lang sobrang mahal ng bilihin. Tapos bayad pa sa yung nag-aalaga sa anak ko. Nako, kaya mahirap talaga. Siyempre, hindi naman tayo mayaman. Sortihan na lang kung napangasawa mo mayaman, So, dito kayod kalabaw talaga kasi wala ka namang maaasahan. Sila naman yung asawa ko naman hindi ka naman pwedeng bigyan ka na lang ng bigyan ng pera. So, kailangan mo talagang kumayod ng sarili mong sarili mong pera dapat i-gastos mo kung gusto mong may bibilhin, di ba? So, walang asa-asa dito. Trabaho kung trabaho. Hindi ka pwedeng umasa kasi nga masarap naman kasing bumili ng may sarili ka talagang pera kasi, di ba? Galing yan sa pinaghirapan mo kaya okay lang din. Nakakabili ako ng mga Asian food kung nagki-craves ako ng mga Asian food kaya masarap rin sa feeling kahit nakakapagod yung trabaho pero yung nabibili mo yung gusto mo kaya okay lang, masasatisfy ka naman kaya trabaho lang ng trabaho ang importante may sasahurin kaysa nga ka sa bahay walang magbibigay sa'yo ni piso, di ba? So, okay lang. Ayan, patapos na kami niyan. Ayan na. So, ayun lang naman. Magdadaldal lang ako ng magdadaldal. Thank you for watching, guys. So, pasensyahan nyo na yung video ko sa yung voiceover ko. Ganun talaga. Charot-charot lang yung mga voiceover ko kung ano lang yung naisip kong ikwento. Gininto ko lang. Ayan. Thank you for watching. Salamat. Ini mau jadi dong, ya kan, nggak perlu mau itu sih.